faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good morning po mga ka-FBK. Ngayon pong linggo, May 3, ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan po natin sa Kalawang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 9 hanggang 10. Sa ngayon po dito, sabi, do your best to come to me soon. For Demas, in love with this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. So, sa talata pong ito ay sumulat si Apostol Pablo kay Timoteo na siya ay dalawin sa kadahilanan tatlo sa kanyang mga disipulo ay lumisan o iniwan siya. Ang masaklap lamang yung unang tao, si Demas, no, binanggit po rito, ay bumalik sa Thessalonica, kung saan nandun yung kamunduhan, siguro yung convenience, yung ayaw niyang mahirapan sa dahil kasama niya kasama niya dito si Apostol Pablo sa Roma, kung saan si Apostol Pablo ay nakabilanggo, nakapiit, no? At sabi nga, itong mga panahon na to ay parang alam na ni Apostol Pablo yung mangyayari sa kanya, dahil siya ay hinatulan na ng mga Romans. Samantalang yung dalawa niyang kasama, si Crescens at si Titus, ay maaaring hindi naman siya iniwan sa kadahilan ng bumalik sa kamunduhan, kundi nagminister sa ibang lugar, gaya ng si Crescens sa Galatia at si Titus naman ay sa Dalmatia. At kung kaya para sa isang manggagawa o sa isang pastor na ikaw ay iwanan ng iyong mga disipulo, ano man ang kadahilanan, ay mayroong kalungkutan, at mabuti na lamang ay mayroong siyang isa pang disipulo na si Timothy, na kanyang pwedeng hingan ng tulong. Kung kaya sabi niya, dalawin mo naman ako dito. Nalulungkot na ako dahil yung aking tatlong kasama ay lumisan o umalis, no? Ganun din po sa atin, sa buhay nating mga manggagawa o pastor, sa mga leaders ng ating churches. May mga pagkakataon na tayo ay iniiwanan ng ating mga kamanggagawa o members ng church, no? At sa iba-ibang kadahilanan, merong kailangan mag-aral, mag-dormitoryo, di ba? Merong mga nadistino sa trabaho, o meron naman talagang ayaw mahirapan o ayaw magsakripisyo sa simbahan. Kung kaya doon siya sa mga simbahan na gusto niyang mas malaya siyang makakakilos o makakapag-express ng kanyang mga naisin, diba? Gaya nga nito si Demas, no? So ano po bang ginagawa natin sa mga kasamahan natin na ganito? Usually po sa amin, dinadalaw namin sa mga tahanan nila at alamin kung talagang anong dahilan ng kanilang pag-alis, no? Merong nagsasabi na yun nga, kailangan nilang lumipat ng tahanan o dahil sa kanilang mga hanap buhay. Meron naman mga hindi makadalo dahil busy sa kanilang mga gawain, lalo na sa mga estudyante, mga college student dito, hanggang linggo may pasok, no? Hindi po natin maiaalis minsan yun, ganun po ang mga dahilan. Kaya pa man, ang encouragement natin sa kanila ay magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sa amin man sa church man namin magsimba o sa ibang churches, basta ang mahalaga ay sila ay nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. At may paalala pong talata ang Panginoon sa 1 John 2:15, sabi, love not the world, neither the things that are in the world, for the love of the Father will not be in them, no? Kaya nga, huwag tayong bumalik sa kamunduhan, no? Nasa mabuting kamay ka na, nasa Panginoon ka na,
bakit ka pa babalik sa sa mundo, no? Na kung saan ay mapariwara lamang ang iyong buhay. Magpatuloy ka saan ka man mapunta, saan ka man lugar lumipat, as long na maglingkod ka sa Panginoon, magkapatid pa rin ang turing natin sa kanila. Yun lang po. Ito po si Pastor Ricky ng Kanlubang Christian Congregation. Magandang umaga po sa inyong lahat.